Dito tayo, mga kababayan. Speaking of bobo, ito, mga kababayan, Sara Duterte. Ano yan kay Sara Duterte, Kent? Ito, Sara Duterte. Pagkatapos na magsalita ni Amy na bangag si PBBM doon sa rally ng INC, ang sabi ni Sara, klarong-klaro na, taong bayan. Klarong-klaro na kailangan niyang magpa-hair follicle test. Kasi ang kapatid niya nagsalita na. Diba? Sabi ni Sara yan, nung pagkatapos ng sabi ni Amy. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, klarong-klaro po na planado nila yan. Nagsalita si Amy, sinigundahan ni Sara, tapos sinugundahan na naman ngayon ni Saldico. Kasi walang effect yung kay Saldico, walang effect yung kay Amy. Nagsalita si Saldico na nagnakaw si PBBM at mali-malitang pera diniliver, tapos malita lang nakita, walang lamang pera. Do you think mga kababayan kung ang maleta puno ng pera, yupi, dapat bulky yun, di ba? Dapat lubo yung maleta kasi pera ang laman eh. Pero walang pera, maskin malang anino, maleta lang, di ba? Pangalawa, yung kotse na kadikit sa maleta, rehistrado ng isang kongresista na taga Davao. Patay. Bistado. Pangalawa, ang sabi niya, si PBBM daw, nag-insert ng 1 billion. Ending, ang 1 billion hawak ni Bernardo, wala kay BBM. So doon pa lang, palpak na naman si Saldico. May part 4 pa. Pagdating daw sa part 4, ituturing daw siyang terorista at ituturing daw siyang kriminal. So natural, ituturing kang terorista kasi bakit? Kinakalaban mo ang presidente, tapos tumakbo ka sa ibang bansa. Ngayon, kung hindi ka takot, dapat huwag ka magtago para hindi ka gawing terorista. Ano ba mga katulad kay Harry Roque? Ano mang tawag kay Harry Roque? Terrorist. Fugitive. May kaso ka. Siniraan mo yung presidente, citing to sedition na mangyari sa iyo, malaki ang kakaharapin mong kaso. So anong nangyari? Anong tawag sa kanya? 'Di ba? Ganun 'yun. Ganun 'yun mga kababayan. So ngayon mga kababayan, eto na, ni real talk, sunog si Sara sa sagot ni Yussi Claire Castro na dapat daw kay PBBM magpa-hair follicle test na. Kasi nagsalita na daw ang kapatid na si Amy. Like po tayo mga kababayan. Sir Kent, binalita na nagpa-hair follicle test daw si Pulong. Ano ang sabi mo doon, Sir Kent? Wala naman akong pakialam dyan sa hair follicle test niya. Kasi bakit? Ganito yan mga kababayan. Bigyan ko kayo ng tamang according sa aking kaalaman, kapag pumatay ka, para ang fingerprint mo hindi babakat sa kutsilyo o sa baril na ginamit mong pampatay, maghugas ka ng suka. Para pag idikit yung fingerprint mo, hindi mag-match doon sa fingerprint na nakuha ng SOCO or NBI. May mga ganyang teknikan. Kapag pumatay ka, ito, speaking of hair follicle test ni Pulong. Alam ko sa Mandaluyong yan siya nagpa-hair follicle test. So ngayon mga kababayan, ganito yan. May nagtanong, Kent, anong tatak ng t-shirt mo? Uniqlo po. Diba? Hindi kaya ng mga DDS yan. 799 ito. Mga DDS, isang araw na nilang sahod yan sa Davao. 300 plus nga lang, hindi kayang bumili ng pumelo. Tapos maunlad daw sila. Ganito yan mga kababayan. Yung hair follicle test ni Pulong, alam ko yan. Matagal na yan dun sa Mandaluyong. Ganito yan. Bakit nga ba wala? Negative siya, hindi siya positive. Kasi ganito, bigyan ko kayo ng example, ulitin ko. Kapag ang tao pumatay gamit kutsilyo o baril, para hindi mag-match yung fingerprint niya dun sa kutsilyo at sa baril, maghugas siya ng kamay gamit suka. Para yung fingerprint niya, yung balat, kukulubot, hindi magmamatch pag hinuli. So ibig sabihin, hindi sa kanya. So ganun po yun. Diba? Pag sa droga naman, para hindi ka maging positive, ang gagawin mo, uminom ka ng sterilized milk. Diba? Bago, halimbawa, next week, magpa-drug test ka. Ngayong week na to, uminom ka na ng sterilized milk, gawin mong tubig. Yan ang teknikan.
According sa aking pananaliksik at pag-research. Kaya nagtataka kayo, bakit hindi nag-positive? Uminom eh. Nilinis, kini-cleanse eh. Try nyo uminom ng sterilized milk, damihan nyo. Di ba tai-tai kayo? Di ba magpururot ka? Mag-iipot-ipot ka? O di tanggal lahat ng toxin sa katawan? Kaya nga sa mga may alaga dyan na aso, pusa, para hindi malason ang mga alaga ninyo sa mga purga-purga, no? Pagpatanggal bulati, sterilized milk lang. Pag nasubrahan nilang kain, ay inom yan, naiipot sila, naiipot nila yung mga bulati. Di ba? Ganon yun. Ganon ang ginawa ng itong mga adik at mga kriminal. Bakit ko alam? Nagre-research ako eh. Di ba? So ano daw ang reaction ko? Yun po yung reaction ko. Kaya hindi nag-positive. Wala naman akong pakialam sa hair follicle test ni Pulong eh. Ang tanong kasi dyan ni Trillanes, yung tattoo niya sa likod. Yung tattoo. Yung tattoo sa likod, hindi yung hair follicle test. Walang kwenta ang hair follicle test. Ang may halaga dyan, yung tattoo. Maliban na lang kung pinatanggal na niya. Diba? So yun, mga kababayan. So kita nyo, ito po mga kababayan, yung sagot ni Yussi Claire Castro kay Sara. Ito po. Binuweltahan ng Malacanang ang pasaring ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng isyu ng drug test. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian? Jeff, ibinalik ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte ang kanyang pasaring kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng isyu ng paggamit umano ng iligal na droga at hamon na magpa-drug test. Inungkat ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang pahayag noon ng ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umamin umanong gumagamit ng marijuana at fentanyl. Ayon kay Castro, nagawa rin bang utusan ni VP Sara ang kanyang ama na magpa-drug test noon habang nakaupong presidente. Ipinaalala rin ng Malacanang ang pahayag umano ng dating tagapagsalita ng dating Pangulong Duterte. Narinig ninyo yung pagkasunog ni Sara? Sabi ni Yussi Claire Castro, bakit utusan? Bakit utusan ni Sara si PBBM na magpa-hair follicle test or magpa-drug test? Samantalang ang tatay niya, inamin na mismo na nagfi-fentanyl at nagmamariwana. Inutusan din ba ni Sara ang tatay niya noon? Mahirap kasi mga kababayan na gagawa ka ng programa na anti-droga pero ikaw nagdodroga. Ngayon kung utusan ni Sara si PBBM na magpa-drug test, inutusan din ba ni Sara ang tatay niya na nagpa-drug test noong presidente pa ito? Ito, mga kababayan, pakinggan niyo. Ito anong title doon mga kababayan kay Lucy Cruz Valdez? Digong gumamit ng fentanyl. Ito mga kababayan, makikita nyo naman to fentanyl. Umamin. Diba? Digong. Ano ba yung title nun mga kababayan? Gumamit ng fentanyl. Wala walang resort, walang ito mga kababayan. Digong umamin na adik. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At kayo raw ang #1 drug addict. Correct. Nilagay ko lahat. Magandang feeling. Para kang nasa... Ayun ni Bebeto Paradise. Ba't sabihin na? Mapriso ka! Parang paradise. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At kayo raw ang #1 drug addict. Correct. Nilagay ko lahat. Magandang feeling. Ayan. Kita nyo mga kababayan, yung pag-amin ni Digong na nag-fentanyl siya. Nilagay ko lahat. Correct. Ikaw daw ang pinaka-addict sa lahat. Correct. Nilagay ko lahat. At ang pakiramdam para kang nasa paradise. Kita ninyo? Paano yan, Sara?
Yung tatay mo umamin, si PBBM walang inamin at pinakita ang negative result ng kanyang drug test. So, yun ang sinabi ni Yussi Claire Castro. Si PBBM inutusan ni Sarang magpa-hair follicle test. Ha? Si Digong ba, inutusan ba ni Sara noon? Di ba? Ano? Sunog. Ha? Ay, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, itong mga pag-amin ni Digong, yung kayabangan niya, ito yung nagdala sa kanya sa ICC. Lahat ng kayabangan ni Digong may kasagutan. Lahat ng pag-amin niya. Yung pag-inom nyo ng fentanyl. Umami naman si dating Pangulong Duterte sa pagtawag niyang adik kay Pangulong Marcos at sa hamon noon na magpa-drug test sila. Sabi ngayon ni Digong, wala raw siyang sinabing ganyan. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Biglang bawi sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga maanghang niyang pahayag kamakailan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Makukuha Digong po, ngayon, sir. wala siyang sinabing adik si PBBM. Pero kung sabihin ko, adik, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Pero heto ang sinabi ng dating Pangulo sa prayer rally sa Davao City noong January 29. Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Ayan na. Bukod dyan, itinanggi rin ngayon ng dating Pangulo ang paghahamon niya noon kay PBBM na magpa-drug test sila. It is for him to sit in the Luneta Park. Pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako. O sige, pati ako. Wala akong sinabi na gano'n. Mama, you have to, even if you kill me, Even if you kill me 1,000 times, putang ina mo, sinungaling ka. Deserve mo yan, mabulok ka. Ang sabi niya, meron tayong presidente, bangag noon, bangag ngayon. Wala ko sinabing ganyan. Tapos, ano tayo doon sa Luneta? Independent doktor, pakuha ka dugo, pakuha ako. Tapos, nung in-interview, kinabukasan ng reporter, anong sabi? Wala akong sinabi ganyan. Ma'am, even you kill me 1,000 times, wala akong sinabing ganyan, di ba? Ano, mga DDS? At tuwang-tuwa si Banat Bay nung kinontent yan. Tuwang-tuwa yung mga DDS vlogger. Tingnan nyo, sabi ni Tatay Digong, adik daw si BBM. Tapos pagkabukas in-interview, ang sabi ng mga vlogger, ano to nangyari? Ba't pa iba-iba? Diba? Tingnan nyo, ultimo mga vlogger ng DDS nahihilo kay Digong. Noong rally ang sabi bangag si BBM. Noong in-interview sa media pagkabukas ang sabi wala akong sinabing ganyan. Kita ninyo, yung mga vlogger nagngangahan. Hala, yung content namin sabi niya oo. Tapos ngayon ang sabi niya wala na naman daw. Ano to? Nge. Diba? Nagmukhang tanga yung mga vlogger. Bakit? Kasi wala silang research. Umaasa lang sila kung ano ang lumabas sa bunganga ni Digong. Naalala nyo, ang sabi ni Digong, magsakay siya ng jet ski papunta ng West Philippine Sea. Nung inasar-asar ni Vice, nagalit sila. Totoo naman sabi ni Digong yan, hindi nga lang tinupad. Kasi nga sinungaling. Diba? Kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga. Putang ina mo, paano maubos ang droga kung mismo ang mga kaalyado mo ang nagbibitbit ng droga sa Pilipinas? Hindi ka ba na, wag ka na lipong, digs? Basig natulog ka, digs, na gising ang mata mo. Basig natulog ka, digs, na dilat ang mata. My God, I hate drugs. Putang ina, pero si Michael Yang nagbitbit ng drugs. Nakatanggap pa ng mali-malitang pera doon sa Ogado. Na may Malacanang, bahay daw ni Michael Yang. Putang ina, pati si Michael Yang nadawit pa. Tumatanggap ng kickback. Yun ang sabi, mga kababayan. Ni Yussi Claire Castro, nabutata si Sara. Na hindi pwedeng utusan ang presidente na magpa-drug test. Sagot ito ng palasyo matapos sabihin ni Bibi Sara na hindi pwedeng humindi ang Pangulo at mga opisyal ng gobyerno kapag sinabihang magpa-drug test at iba pang medical test na susukat sa kanilang kakayahang mamuno.
Gayon din ang pasaring na gumagamit umano ng iligal na droga ang Pangulo. Batay sa sinasabi ng kanilang mga nakakasama sa mga pagtitipon, iginiit ni Castro na patuloy na nagtatrabaho ang Pangulo at inukukis ang mga sangkot sa korupsyon at hindi aya tulad ng ibang opisyal na nagwawala. Bakit hindi tanungin ni Sara si Vic Rodriguez patungkol dito sa drug test ni PBBM? Ito. Vic Rodriguez. Mga kababayan. Ito. BBM drug test. Para malaman, mga kababayan. Si Vic Rodriguez, alam ni Vic yan. Binabanatan nila yung naging resulta ng drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang drug testing. So as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa na namin yung dapat gawin ni Bongbong Marcos at tapos na ang isyong yan. Binabanat. Bakit hindi nyo tanungin si Vic Rodriguez? So, totoo ba yun, Vic Rodriguez, o nagsinungaling ka? Ayun o. Hindi pa masyadong kalbo si Vic dyan. May buhok pa. So, bakit hindi nyo tanungin? Diba? Tingnan nyo, may vlogger dyan nagagala. Bakit? Walang views. Walang views, yung vlogger. Alam nyo, sa totoo lang mga DDS, kapag talagang matapang kayo, sumugod sa aking live, maglagay kayo ng mukha at totoong pangalan para pag minura ko kayo, idemandan nyo ako. Ang problema kaya pinagmumura ko kayo kasi bakit? At malakas ang loob ko na pagmumurahin kayo kasi nagtatago kayo sa mga peking pangalan eh. Mga DDS, gumawa kayo ng totoo ninyong account, may mukha, may pangalan, tapos pag minura ko kayo, binaboy ko kayo, idemandan nyo ako. Diba? Paano nyo ako mademanda kung hanggang dyan na lang kayo? Diba? Yan ang hamon ko sa mga DDS. Pag pumunta kayo sa channel ko, ilagay nyo totoo yung pangalan, mukha, tapos pag minura ko kayo, binaboy ko kayo, idemanda nyo ako. Diba? Ang problema, ba't nagtatago kayo sa mga peking pangalan at mga walang mukha? Diba? Kita nyo? Magkukumin-kumin kayo dyan, mangbabas kayo kay BBM, tapos wala naman kay mga mukha. Putang ina nyo. Akala ko bang mga matatalino at matatapang kay mga hayop kayo? Tignan nyo, ako nagsasalita. Ito, mukha. Ito. Boses. Totoo, ako ito, hindi ito AI. Diba? Yan ang totoong matapang. Putang ina. Kayo, anong nangyari sa inyo? Matapang kayo, ipagtanggol nyo si Sara, ipagtanggol nyo si Digong, tapos nagtatago kayo sa mga peking mukha. May mga cartoons lang. Tapos yung mga pangalan, hindi naman totoo. Kita nyo. Ang gawin ninyo, magawa kay totoong pangalan with mukha para pag binaboy ko kayo, may rason kayong i-demanda nyo ako. Ang problema, Diyos ko po, puro kayo ganyan. Wala, mga kababayan. Sa totoo lang ako sa inyo, mga DDS, supporter, magtanim kay kamote, may mapala pa kayo. 8 buwan na si Digong nakakulong. Yung simula nung kinulong si Digong sa kakasigaw-sigaw niyo dyan sa EDSA, kung nagtanim kayo ng kamote, nakaharvest lang kayo 2 beses. Ang kamote 3 months lang may laman na. Ihian mo lang yun. Yung ihi mo sa gabi, ibuhos mo sa puno ng kamote, lalaki yan, dadami baging yan. Di sana nakaharvest ka pa. Diba? Yun po yun mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito.